Yo, what's up mga Dre? It's 11:58 dito sa Riyadh, Saudi Arabia. So, ngayon nagmamawer kami ni Kuya Jun. Second day namin sa pagmamawer. Ayan. Bali, tapos na kami dyan. Ayan, itong parating ito, tapos na kami dyan. So, doon naman kami. Ayan si Kuya Jun. Shoutout Kuya Jun. Alright. Medyo malapad-lapad pa mga Dre. Yan ang bahay ng amo namin. So, stay tuned lang mga Dre. Driver lang gagawin ko. Sige, yan, sige, siya yung ginas dito sa farm. Sa mga house. Kung wala akong maniho, kung walang duty mga amo at sulit mga anak, tulong ako dito sa farm house. Mga gawain araw-araw ni Joy. Dre, magluluto ako ng ulam. So yun mga Dre, balik ako ng kwarto namin, magluluto ako ng ulam. Meron kasing minarinate si Kuya Jun na karne ng manok. Ilang piraso naman yun, kaya tinanong niya ako kung prituhin na lang ba o anong luto. Sabi ko, nagprito na kami nung nakaraan, nagprito na si Kuya Jun. So sabi ko, adobohin ko na lang Kuya Jun. Panibagong ulam na naman. Panibago. Halos lahat manok dito araw-araw eh. So yun mga Dre, dito na ako sa kwarto namin. Dahil 12:10 na ngayon, ang tanghali dito. At wala kaming naiwang lutong ulam kaninang umaga. Lutuin ko na lang yung minarinig ni Kuya Jun ng manok.
trabaho dito sa Arimal House. Ang offer niya sa akin ay 1,800 real. So kayo na bahala mag times sa 15. Medyo times 15 na tayo ng palitan na real into peso. Ang bawang. Typical na adobo lang yung gagawin ko mga tre. Kasi typical na luto lang ng adobo. Alam niyo mga dre, this one first time unang beses ko magbakasyon ng Pinas galing sa unang kontrata ko dito sa Saudi. Talagang minado ako, hirap ng buhay sa Pinas mga dre. Kaya sa tulad ko, hanggat kaya pa kumilos at medyo bata-bata pang edad, may chance pa at may opportunity pa mga ibang bansa. Mga ibang bansa pa rin ako mga pre. Kapag nakapag-ipon-ipon na sa walang Diyos, pag-start man lang ng maliit na negosyo, sakaling pwede nyo mag-progress. Maganda lang naman sana ang pasahod ng gobyerno natin sa Pinas. Ba't pa mag-a-approve yung mga tulad ko, di ba? Tulad na ng mga nurses natin, di ba? Yung iba siguro, satisfied sila sa sahod nila sa Pinas. Kahit paano naman, kayang iraos yun sa pamilya nila, para sa sarili nila. Pero meron tayong mga ibang kababayan nurses natin na mas gugustuhin pa rin ng ibang bansa. Number one kasi dahil sa mataas yung demand sa sahod. Kalawa, experience na rin ng buhay ibang bansa, di ba? Ang totoo mga dre, wala sa plano ko mag-abroad eh. Nakakatawa nga mga dre, alam niyo, kasi 7 months pa lang akong natutong magmaneho sa Pinas. 7 months pa lang yun mga dre, di pa ako ganun kagaling. Sinabi ko rin sa sarili ko mga dre, gusto ko matutong magmaneho. Sinabi ko rin sa sarili ko, gusto kong kumuha ng passport. Pero hindi ko pinasok sa isip ko na mag-upload ako. Sabi ko lang, gusto ko kumuha ng passport. Kasi 10 years yung validity nun. Magiging ano siya, di ba? Valid ID. Kumbaga. So, nagkaroon ng opportunity mga tre. Tumawag sa akin sa Airmat. Yung Airmat ko kasi mga tre, kasama kami sa unang kontrata ko. Sa bahay ng nanay ng employer ko ngayon. Hanggang ngayon pa naman, nandun pa rin sa Airmat. Kasama ni Airmat doon ay yung panganay niyang kapatid, yung bunso niyang kapatid. Nandun sila doon eh. Pang-apat ako. Bali, sa isang pamilya ng pinagsisilbihan namin, kakapamilya rin kami na taga-silbi nila. Siguro yung basta yung mga dre, napapaisip siguro na mahirap yung trabaho sa abroad. Mahirap siya pag hindi mo na kaya yung homesick sa pamilya na naiwan sa Pinas.
siya nagiging mahirap mga pre. Sick. Then, problema na maririnig mo o share sa'yo. Problema galing sa Pinas. Yun. Yung kasama ko si Kuya Jun mga pre, first timer din. Kasi nga, yung reason ni Kuya Jun, tinanong ko siya bakit siya pumunta ng abroad is meron na siyang mga kuliyong anak. Trabaho ni Kuya Jun sa Pinas, isa siyang electrician. So, kaya rin siya napapagod dahil siguro sa hindi na rin sumasapat yung sahod niya. Kasi nga may mga kolehiyo na siyang anak. Kaya kayo mga Dre, mga Mre, pasakaling mong magkaka-opportunity na dumating sa inyo kahit saan bansa, basta may opportunity na trabaho at nakakapag-abroad kayo, grab nyo. Umpisa lang naman mahirap. Totoo. Ako nga yung unang kontrata ko, minado kung hirap din ako yun. Akala ko sa unang kontrata ko makakapag-ipon ako ng medyo malaki. Hindi pala. Expectation versus reality mga pre. Pero God knows, baka sakali kung ikalawang kontrata ko, diba, mas kaya ko nang makapag-ipon ng maayos at gagawin kong experience yung unang kontrata ko. I-handle ko na yung homesickness, problema. Mas papatatagin din siya ko. Dito mo lang man eh. Wala na oras na yun kasi. Alam niyo mga Dre, kung ikumpara ko yung trabaho ko dun sa nanay ng employer ko kesa dito sa employer ko ngayon, mas maliit yung trabaho ko dun mga Dre. Maliit yung trabaho na nagagawa ko doon. Kasi doon mga Dre, pag-isip ko sa umaga, mili trabaho ko doon, kahatid sa school, yung bunsong anak ng madam namin. Pagbalik ko galing school, tapos kong maghatid, magmapa ko paikot ng bahay. Tapos yung mga Dre, tapos kong magmapa ikot ng bahay. Wala na, pahinga na ako mga Dre. Antayin ko naman ng oras ng uwian ng bunsong anak ni madam. 1 PM uwian nila kasi dito sa Saudi mga Dre, dito sa Riyadh. Half day lang yung klase ng mga estudyante dito. Sa kolehiyo nila dito, pero elementary lang hanggang high school, half day lang yung klase. Ganun lang talaga ang buhay mga Dre. Laban lang kaya sa ibang bansa. Iba nga yung sa Pinas nga lumalaban kahit wala sila sa ibang bansa, kahit mahirap-hirap sila sa pang-araw-araw, pahaya. Nalagyan ko ng patatas yung adobong manok mga Dre sa pan. Hindi puro manok. So yung mga Dre, paano? Pandito na lang yung kwento ko. Kwento yarn. Peace out mga Dre. Ingat kayo lagi.